European region. Kuya Dennis, the mamang guwapo, ito pinakagwapo sa lahat. And of course, the host club, Kuya Moore, Kuya, of Monaco. And of course, ang Ate Nida, the president of Monaco Lady Eagles Club, Kuda. And Kuya Efren, Kuya Joel, or the club president there, Kuya Reo. And of course, the Alalayang Agila. Yung pag-alalay mo, kuya, damihan mo, ha? Talagang, yung ano, talagang alalay naman yung ginawa mo, no? Pero si Kuya Sak, di mo patutulogin mamaya. Si Kuya Dennis. Of course, Kuya Ian and Kuya Gerard, and Ate Malo, Ate Liza, Ate Maricel, Ate Lulu, Lorna, and Ate Vicky, and of course, the new Lady Eagles President, Kuya Ate Sheila, and of course, ang aking ate, Ate Marife, and my bunso, Lance. Yung mga kuya natin from different area of Europe. Magandang hapon sa inyo lahat. Good afternoon. Thank you for inviting me to this very momentous event. And nakita ko yung inyong pagkakaisa. Alam ko yung history ng inyong region at ako'y nagpapasalamat sa inyong tibay na despite of some circumstances na nangyari, hindi po kayo natinag dahil alam natin na tayo ay nasa tamang landas. And kung sino man yung mga naninira, ako sabi ko sa inyo, kung nakakamatay lang yung paninira, siguro durug-durug na ako. Pero hindi ko pinapansin yan. Why? Kasi po, pagka pinatulan ko po yan, mas lalong magkakaroon ng problema. Pero bahala na lang ang Panginoong Diyos na maghusga sa kanila. Hindi ko po sila papatulan dahil hindi ko sila kalibel. Kasi ang utak nila ay hanggang doon lang. Kaya ako, nananatili akong matibay dahil sa suporta ninyo. Dahil kung hindi sa inyo, mga kuya at ate ko, baka bumigay na rin ako. Dahil sa mga different challenges, not only here, but all over the world, na nagiging problema ng ating the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Minsan, tinatanong ko sa sarili ko, do I deserve for my position as the national president kung walang maniniwala sa akin? Pero, sa number natin, lalong lumakas ang loob ko. Dahil hindi ninyo ako pinabayaan, kahit yung mga kasama natin doon sa Pilipinas, alam po ni Kuya Field Director yan, Kuya Lennon Borja, kung ano yung pinagdadaanan natin, kaya lang kasi alam nyo mga kuya at tate, kaya ako ginagawa yan. Kasi when I started as the member of the organization, wala po ako nakitang muka. Agila lang. Wala tayong opisina. Wala tayong nakikita na tamang direksyon. Kaya po nagkagulo dahil po walang tamang direksyon. Walang pinagkumpisahan. Di po ba? Ngayon, inaayos natin. Nasanay sila sa maling direksyon. Alam niyo naman po, mga kuya tati ko, sa lahat ng bagay na pagbabago, kahit sa pamilya, sa isang korporasyon o sa ating bansa, mayroon talagang mga violent reaction. But of course, kailangan natin ng matibay na leaders. Katulad ng mga club president na yan, itong governors, mga Lady Eagles, katulad ninyo, na naniniwala sa tama. Dahil kung kayo hindi kayo naniniwala sa tama, malamang wala kayo dito. And nakikita ko sa inyo, you are all potential leaders. You are all potential leaders. Why? Kasi alam ninyo ang tamang direksyon. Dahil kung hindi nyo alam yung tamang direksyon, malamang. Actually, ilan ay pinanggalingan ko from Geneva to France. Alam ko may problema sa France, pero sabi ko nga sa kanila, hindi tayo dapat mag-away. Instead, we have to unite. Kailangan natin yan, lalo na malayo tayo sa kanya-kanya nating bahay. We are all family. Ang tawag dyan, we are all on the level. Pare-parehas tayo. Even though I'm the national president, of course, kapatid ko kayo.
Walang mahina, walang malakas sa akin. Lahat kayo malakas sa akin at lahat kayo ay mahal na mahal ko. Ipaglalaban ko yan hanggang sa dulo na matapos ang aking term. Dahil kung hindi natin ipaglalaban yan, what will happen into our organization? Alam naman ninyo kung ano yung nangyari. Alam naman ninyo kung bakit nagkaroon ng problema dito. Sabi ko nga, for the third time na bumalik ako dito, dumadami na kayo. Ipagpatuloy ninyo at yung mga pumunta sa kabila, one of this day, magsisisi sila. Dahil ngayon, nag-file na tayo ng case against them at bahala na ang korte. No? Pagdating ko doon, immediately, I will proceed to the court to file the final verdict for them. Kasi sa totoo lang, mga kuya at ate ko, hanggat hindi, ang ating batas kasi sa Pilipinas, palaging playing safe sila. Ang is-easy, ayaw nila mag-decide. Why? Kasi sabi ko nga, sa tayo, we are the majority numbers. No? Nandito yung mga pinaplay. We have about 11 past national president. Sa kanila, wala naman silang past national president. And we are about 400 regional governors. So, hanggang ngayon, playing safe ang is easy. That's why, pumasok na tayo sa court. So, pag lumabas yung court, all these people na naninira sa atin, makikita nila kung ano ang kahinatnan ng kanilang mga pinaglalaban. But for us, mga kuya tate, kinuha na lahat ng mga dokumento natin to see to it na tayo talaga yung majority number, na tayo talaga yung lehitimong the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Kasi alam ko, sinasabi nila kami. Sa totoo lang mga kuya ate, wala ngayon nagmamay-ari itong ating TFOE. Lahat disputed. So lahat nagmamay-ari yan. At I would like to inform you na itong TFOE na to, ang nagmamay-ari, tayong lahat na officers and members ng TFOE at hindi po sila na nag-aangkin nasa kanila ang the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Pakatandaan niyo po yan. At isa lang ang tatanungin niyo sa kanila. Kung halimbawa, argue sila sa inyo. Saan ba kayo galing? Lahat sila galing dito. Lahat sila ay nagsimula dito. Lahat ng mga leaders nila, saan ba galing ang mga yan? Di ba? Galing lahat dito yan. Bakit sila lumipat? Number one, na-expel dahil sa pera, sa corruption. Di po ba? Sasabihin nila ako yung corrupt. Hindi ko po sisirain ang pangalan ko dito sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. I've been from the government for more than 30 years at wala po kong record when it comes sa pera. Dahil yan po, galit po ako dyan sa mga corrupt na yan. Kaya nga ako naaawa sa mga members. Dahil minsan naaabuso. Even the governors, nag-uusap kami. Sabi ko, huwag niyong pagsamantalahan ang mga membro. Number one, lalo na dito sa mga OFWs. Di po ba? May pamilya sa Pilipinas yan. Hindi natin dapat na abusuhin sila. Ang instead, magtulungan tayo. Kung ano lang nararapat, nagastusin natin dito bilang mga kapatiran, yun lang po tayo. Di po ba? Nakikita ko sa inyo, you have all the initiatives, no? Pagdating sa pag-raise ng fund. So, gagawa kayo. Pero again, please, no? Huwag natin pagsamantalahan ang mga members. Dahil sa totoo lang, alam ko, hindi naman pare-parehas ang estado ng buhay. Kung sino yung mas marami, yun din ang siguro mas marami rin may tutulong. Pero ito tandaan nyo mga kuya at ate ko. Sabi nga sa Biblia, the more you give, the more you receive. Pakatandaan nyo po yan. Huwag po kayong manghihinayang kung magbigay kayo. Dahil kung nagbigay kayo, ang kapalit niyan, siksik, liglig at umaapaw.
wag po tayong, halimbawa tayo, nagbibigay tayo na against sa kalooban natin, wag na po natin gagawin yan. Dahil hindi po yan, useless lang yan. Dapat pag nagbigay tayo, that is from the bottom of our heart. Pakatandaan nyo po yan, mga kuya at ate ko. Mararamdaman nyo naman sa sarili nyo yan. Kung nagbibigay kayo, mas lalong maraming kapalit na biyaya manggagaling sa ating Panginoong Diyos. Hindi nyo nararamdaman yan, but pag humiling kayo sa Panginoon, pakatandaan nyo po yan, hindi niya po tayo pababayaan. That is already based on our experience. Kaya mga kuya at ate, again, kailangan magkaisa tayo dito sa Europe. Kailangan palakasin natin. And we are planning to, before end of my term, kailangan magkaroon ulit ng isang region. Tama kuya? So magkakaroon kayo ng another region. Before end of my term, by 2026, dapat magkaroon na kayo ng isa pang region. So, dito sa, ano bang boundary ng ano? Ilan ba yung magkakalapit dito? Barcelona, Grace, and France, siguro. Yan, siguro dapat yung magkakalapit dyan, isang region, o dalawang region, doon naman sa, ikaw kasi ang pinakamalayo ni kuya. Pinakamalayo ko eh. Ha? Oh, pero kahit sabi nga nila, kahit malayo, dahil gusto ni Kuya Gob magsilbi, no? Hindi pa rin yan na kinakalimutan at nandyan pa rin sila palagi para sumuporta sa bawat club. At yan din ang obligasyon ng governor. Yan din ang obligasyon ng mga club president. Kung hindi natin kayanin yan, sabihin na lang natin, wag na lang ako mag-club president kasi hindi ko kaya yung ginagawa ni Kuya Pres. Si Kuya Amor, mula nang dumating ako, wala na siyang iniisip, Kuya, kailangan maayos yung event. Di ba? So, kahit na nagpi-fellowship sila, sabi niya, Kuya, mauna na ako kasi bukas kailangan maaga pa ako. Ganyan ang kailangan nating mga leaders, no? Alam ko naman lahat kayo ay responsible, but of course, pag pumasok tayo sa Agila, kailangan kung anong sinumpaan natin, gawin po natin. Isa lang naman ang katanungan dyan eh, mga kuya at ate ko, bakit gusto nyo maging Agila? Kung napipilitan lang kayo, wag na po kayo sumama. Di po ba? Anong dahilan? Bakit gusto nyo sumama sa Agila? Mararamdaman nyo yan pag nandito na kayo. I know, may mga naka-experience na yan. Sa totoo lang, lalo na pag nasa ibang bansa ka, di ba? Malungkot pag mag-isa ka lang. Di po ba? Si Kuya, ano to sa Davao, ano to si Kuya eh? Davao Region 3, si Kuya Jun. Di ba? Davao Region 3 pa yan. But sabi ko nga sa kanya, Kuya, dito ka na, total, dito ka na mag-stay. Dito ka na rin magpamembro dito sa Monaco na Kuya, di ba? Oh, under the leadership of Kuya Amor. So, tingnan nyo, kung hindi niya mahal yung organisasyon, hindi niya mahal yung Agila, bakit pa siya magpupunta rito? Eh, mayroon naman siyang kwando sa Pilipinas. Di po ba? So, kailangan hanapin mo kasi ang mga kapatid mo. Napakasarap. Di ba? Napakasarap yung feeling na mayroon kang kapatid dito. Hindi man literal na kapatid mo o kadugo mo, but in the brotherhood. Di ba? Nakikita mo yung malasakit ng bawat isa. Huwag lang tayo magbangayan. At kung may problema man kayo, mga kuya tate, please, no? Kailangan ayusin na natin sa sarili natin. Di ba? Ayusin na natin sa sarili natin. Ang inyong governor, at saka yung past governor, napakahaba po ng ano yan. Dapat nga si Kuya JB, dapat ito, hindi dapat maging sa mediation eh. No? Hindi ka sa alalayang Agila eh, no? So dapat mediation ka, kuya eh. Para pag may hindi nagkakasundo na ate at kuya, di ba? Dapat ikaw ang magpapacify sa kanila, di ba? At huwag nating sisirain. Huwag nating sisirain ang mga kuya at ate natin, lalo na sa social media.
Pakiusap ko lang, no? Huwag natin sirain ang mga kuya at ate natin sa social media. Dahil, alam niyo po, sa social media, wala po dyan ang presiding officer. Lahat pwedeng makisawsaw. Tandaan niyo po yan. Dahil ang social media, nasisira ang pamilya dyan. Di ba? Nasisira sa trabaho. Nakakasira yan. Di ba? Nakakasira rin sa kapwa mo. Mas mahirap yan pag ikaw ay binalikan. Di ba? Pag ikaw binalikan, kinasuhan ka, di ba? Mas mahirap po yun. Sa totoo lang, sa Pilipinas ngayon, yung pambubuli, yung paninira, nako, ako nga mayroong isang agila. Nung ako tirahin niya, nung kinasuhan ko siya, iyak siya. Pumunta sa office, nagmamakaawa. Sabi ko, ikaw, nung ginawa mo yan, sabi ko sa kanya, naisip mo ba kung anong kainatan yan? Mayroon pa akong isusunod ngayon yan. Yung paninira na yan. Dahil dapat mapatunayan mo kung totoo yung mga yung paratang mo sa isang tao. Alam niyo po, akala nila sa social media, madali lang, hindi po. Sa totoo lang. Lalong-lalo na kayong mga OFWs. Pag nagkaroon kayo ng record sa Pilipinas, pakatandaan nyo po yan. Kahit anong gawin ninyo, pag hindi nyo inayos yan, malamang, huwag ka na lang bumalik sa Pilipinas. Dahil hindi ka na makakabalik dito. Di ba ba? Mahirap yung magkaroon ka ng hold departure order. Di ba? Yan ang laging sinasabi. May sinampulan na ako sa Middle East yan. Sabi ko sa kanya, huwag kang magyabang. Yung paninira mo dyan, kako, sa Middle East na yan, huwag kang magyabang. Kako, baka ikaw maging sampol. Matigas ang ulo, sinampulan ko siya. Pumunta sa akin sa office. Sabi niya, Kuya NP, pwede po ba kausapin niyo yung taong Sabi ko, ikaw mag-iusap, ba't ako? Di po ba? Hanggat di niya kinausap yung tao at hindi niya nilift yung kaso niya, hindi po siya nakaalis. Mahirap po. Kaya mga kuya at ate, please, kung halimbawa man, meron man kayo na hindi pagkakaintindihan, huwag na kayo magsiraan sa social media. Masakit man na sabihin yan, pero siyempre, masisira nyo rin, number 1, ang pamilya niya, number 2, yung sarili niya, di ba, yung reputasyon ng isang tao, lalo na pagka hindi totoo. Di ba? At kung halimbawa man tayo, mga kuya tate ko, lalong-lalo na nandito kayo sa ibang bansa. Di ba? Dapat magdayamayan, magmahalan kayo. Lagi yung patandaan yan. Lagi yung patandaan na may Panginoong Diyos na nagtitingin sa inyo. Di ba? Lagi yung pakatandaan na lahat ng bagay na ginagawa natin. Alam niyo, sa totoo lang, no? Minsan, nagsasalita ako na ganyan, mayroon nagmamurmuring na ganyan, hindi ako ang nagpinanon mo, kundi ang Panginoong Diyos. Diba? Ganyan. Ganyan ang kailangan natin gawin. Lalo na kung tayo ay malayo sa ating bansang. Sasabihin niya, ay hindi, ayaw ko na doon sa Pilipinas. Maraming nagsasabi ng ganyan. Pero, tandaan nyo, hindi po pwedeng hindi ka uuwi. Maliban lang kung di ayaw mo na talaga sa Pilipinas. Dahil sa nangyayari. Di ba? Alam naman natin yung mga nangyayari sa bansa natin. But of course, kailangan pa rin nating umuwi dahil nandoon ang mga pamilya natin. Kung mahal natin ang pamilya natin, siyempre balik-balikan pa rin natin yan. Kaya mga kuya at ate ko, please, no? Ang hinihiling ko lang sa inyo, magkaisa kayo. Magkaisa kayo dito. Kahit magkakaiba ang ating pinanggalingan, magkakaiba yung lugar na pinanggalingan natin, dapat bilang mga agila, magkaisa tayo. Paramihin natin ang mga kuya natin dito at mga ate natin dito para mas lalo tayong marami na magkakapatid dito. Napakasarap, di ba? Bilhin mo from different areas, hindi kayo magkakakilala, di ba? Dito lang sa Agi kayo nakakakilala. Yes po. Di ba? Ngayon, pag pumunta ka sa pag pumunta kayo sa Ginib, Ate Sheila, pupunta kami diyan. Dati hindi, anong ginagawa ninyo?
Di ba? Mag-book kayo sa hotel. Di ba? Mayroon makakilala doon, pero hindi ganun ka-close. Pero pag tayo mga agila, di ba? Katulad sa akin, halimbawa, gusto ko pong bumalik, hindi na ako national president. Kundi tatawagan ko lang si Kuya Mamang Guapo. Di ba? O kaya si Kuya JB. O, Kuya JB, kailangan ko ng visa. Di ba? O. Alam niyo, sa totoo lang mga kuya tate, yan din lang naman ang papasalamatan ko bilang isang agila, bilang membro ng agila. Dahil malaki po ang naitutulong sa atin, ang organisasyon natin sa sarili nating buhay. Even in our business sa Metro Manila. Diba? Bakit ba ako naging agila? Dahil ako, ang negosyo namin sa Maynila ay dealer kami ng Dries Chicken. At nagdi-distribute kami ng Dries Chicken sa Maynila 20 tons to 30 tons a day. So, laging inuhuli yung mga sasakyan ko. Sabi ko, ano bang gagawin ko dito? Punta ko sa LT Farming, kuha ka ng mga exemption. Hindi rin eh. Diba? Inuhuli ka pa rin. Kaya ako napadpad ako sa isang sa MMDA, nakilala ko si Teroy Taginod. Sabi niya, kuya, mag-agila ka na lang. That is the reason behind na naging agila ko. And never in my mind to become a club president, governor, or national president. Kaya lang, pag ikaw tinawag ka ng Panginoong Diyos, hindi ko masasabing ayaw mo. Dahil dami kong organisasyon eh. Past president ako ng Rotary, Lions Club, diba? Guardian, Freemason. Dami kong organisasyon. Puro mga small time. No? Pero dito ako sa Agila, nag-focus kasi ito'y nakita ko na magaling tumulong. Dito na ako nag-focus. Kaya kinakatsawan ako sa lads ko. Bakit daw bihira na ako mag-attend ng lads ko? Sabi ko, sorry na lang kasi yung inuuna ko muna yung mga members natin. Kaya mga kuya tati, please, no? Pakiusap ko sa inyo. Magkaisa tayo dito. Paramihin natin ang mga membro natin para mas dadami ang mabubuting tao dito sa mundo. Kahit tayo lang mga agila, maging mabuti. Di ba? Pakasarap. Kaya nga narinig nyo, di ba? You are the one. Lagi kong naririnig yan, di ba? You meaning unity. Tayo mga agila ang siyang ehemplo sa tunay na pagkakaisa. At yung R, respeto. Dapat magrespetuhan tayo. Tayo yung ehemplo sa tunay na respeto. At yung D, disiplina. Ako, bilib ako dito pag nasa ibang bansa eh. Traffic light, nasunod ka. Dahil kung hindi, ano yun Kuya JB? Ha? Multa. Tsaka, points pa. Then, pag nahuli ka lasing, cancel pa ng diba? License. Kaya sabi ko, dapat ganon din ako nainggit ako sa ibang bansa how they implement the policies and procedures. Kasi bansa natin, hindi. Stop. Nakago. Sabihin sa'yo, piluso po yung Tignan mo kaya doon sa lugod ng stoplight, may nakalagay doon, joke, joke, joke. Ganun ang Pilipino, di ba? Kaya sabi ko, alam nyo, sabi ko nga, pag nasa Pilipinas kayo, magpakita kayo sa mga Pilipino na kami sa ibang bansa, nire-respeto namin ang batas, kaya dito, respeto din namin. So, mga kuya tate ko, nagkaintindihan na po ba tayo? Yeah, okay. Ito ang malaking challenge sa atin. Kung mahal natin ang mga anak natin, mga apu-apuhan natin, not only here, but in the Philippines, kailangan ayusin natin ang ating organisasyon. Dahil itong Agila ay isa sa pupwedeng makatulong para sa ikakabuti ng bansang Pilipinas. Kaya nga, I appeal to each every one of you na pag nagdasal kayo, ipagdasal natin ang bansang Pilipinas, ipagdasal natin ang ating organisasyon. And of course, ipagdasal natin din ang mga kababayan natin na mag-survive tayo sa mga nangyayari sa bansang Pilipinas. Congratulations to the new inducted members of the different clubs. And of course, congratulations also to the new chartered
club from Ginip. Congratulations sa inyo, Kuya. So, ang challenge ko kay Kuya Ian ilan ba yung ano mo, Kuya Ian? Dalawang club, no? Dalawang susunod. So, basta ang inano ko, dapat December, January, may ayos natin yan. Tama po ba, Kuya Gop, Kuya Pres? Pagtulungan natin. And of course, always coordinate with your governor. Para po yung ano, kung kayo mga club president, no, from time to time, you have to talk to your governor. Para po yung kung ano man yung problema nyo, pag-usapan ninyo, huwag yung sarilinin. No? Kasi pag sinasarili nyo yung problema, mga kuya ko, sasabihin ko sa inyo, no, maapektuhan lahat ng mga members. Diyan nagkakaroon ng kasiraan ng bawat mga members. Kasi, anong tawag doon? Lack of communication. Para lang sa mag-asawa yan di ba? Subukan yung di mag-uusap. Di ba? Magaya kay ka, Kuya JB. Sa labas patulog. Di ba? So, yan ang pinaka-importante doon. Communication. No? From time to time, mag-usap. Then, solve the problem. Huwag natin hayaan. Dapat, pag may problema, within the day, kailangan maayos. Kasi pag pinalipas natin yan, marami ng Marites, Marisol. Di ba? Susunod pa ni Mariposa. Kilala niyo si Mariposa? Hindi ba? Ipapakilala ko sa inyo. Sabi niya, Mari, post mo na. Di ba? Kaya please, no? Kailangan talaga communication. Lalo na sa inyo, malalayo yung ano ninyo. Malalayo, magkakalayo kayo. Meron na, alam niyo, napakaganda kasi meron na ring cellphone. So, hindi na mahirap yung communication. Kailangan maging open-minded tayong lahat. No? Huwag yung para tayong kabayo na mayroong tag doon. No? Kailangan 360 degrees tingnan natin ang paligid natin. Dahil kung hindi, kung diretso lang yung ano mo, what will happen to us? Kaya mga kuya tate ko, again and again, nakikiusap ako sa inyo, magkaisa tayo para sa isang goal natin, humanitarian services. So, kung uuwi kayo ng Pilipinas, katulad ni Ate Presela, makikita kami sa Pilipinas para marating din niya yung office. Sino na ba nakarating sa office natin? Yung nakapunta na doon? Wala pa? Pag umuwi kayo, magsabi lang kayo. At kung halimbawa may tutulong tayo sa inyo sa airport, makatulong tayo. Okay? At lagi kayong mag-t-shirt ng agila o kaya maglagay kayo ng pin o mag-jacket ng agila kasi sa airport pa lang marami ng agila dun. Dadagiting kayo dun. Ha? Diba, Kuya? Si Kuya Danny na-experience na niya Kuya Dan, di ba? Oh. Hindi kasi siya nagpaalam. Kaya at least nakaalis pa rin siya safe and unharmed. Di ba? Oh. Nakilala siya, doon nakita yung bagay. Kuya, agila na pala. Oo. Dahil kung di sa agila, lahat ng dala niya, lahat yun? Di ba? Kupis ka lahat yun. Oh, yun ang kagandahan nun. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nandun kayo, lagi kayo magsuot ng pin, o kaya mag-jacket kayo. Di ba? Kasi mga immigration, mga custom, mga airport police, yung mga gwardiya doon, mga karamihan doon, mga agila na. Dahil ako nagdala ng agila sa airport noon, way back 2018, 2019. Doon po ako galing. So maraming salamat sa inyong lahat, lalo na sa pag-asikaso nyo sa amin, dito sa pag-stay namin dito sa Europe, no? Sa Geneva, sa France, dito sa Monaco, then lalakbay na naman kami papuntang Milan mamaya. At hatid kami ng ating Kuya JV. After that,
sasaluhin naman kami ng ating Kuya Press Chris doon sa Roma. Ganyan po yung buhay ng national president. Napakahirap. Kala natin masarap, mahirap po. Dahil sacrifice talaga. Parang kayo din mga club president, sacrifice din. Kung hindi natin kayang gampanan ng ating position, it's better for you to quit. Sabihin mo na lang, kuya, hindi ko po kaya yan. Number one, pag pumunta ka sa Modena, kasi nandun yung region, di ba? Nakita ko na yung headquarters yun doon eh. Di ba, kuya? Oh. So, yun yung mga kailangan na i-condition natin, i-mindset natin if you want to become an officer of our fraternity. Congratulations sa inyong lahat. Congratulations, Kuya Moore, Ate. To all the officers and members of the Singers Club, congratulations sa inyo for the very successful event. And I hope and pray na by next year, mas marami pa tayong i-charter induct dito sa European region. Mabuhay ang Agila! Mabuhay! Mabuhay ang Agila! Mabuhay! Magandang hapon po sa inyo lahat.